hindi ka wag natin share yan, layo doon sa church natin. Sa ibang church na lang yan. No, lahat na masishare mo, magiging membro ng church natin. Amen. Kahit saan ka magpunta, ikaw na pastor nun. Kaya, ikunin mo lahat ng record, telephone number, at ikaw na magpapalo up. At kung naman talaga tatrabahoin natin, ang dami. Di ba? Ang dami natin nasa lamuhan na kaya lang minsan nalilimutan na. Kaya gagawa tayo ng record natin. Ito lahat yung mga na-share natin. And we pray for them. And, amen? Say hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, ano nangyari dito sa Banal na Kasulatan, no? And they were all shaken. Ang unang naging resulta nito of the mega power of God, they have boldness to share the word. So, boldness. Ang unang lagi resulta, pag nagpuspusan ng Holy Spirit, nagiging madaldal sila to share the gospel. Amen? Sabi, Lord Jesus, Lord Jesus, fill me now fill me now with the Holy Spirit. with the Holy Spirit. To share the word of God. Share the word of God. Boldness. Boldness. In Jesus' name. In Jesus' Kaya name. magiging matatapang na tayo ngayon. Amen? Amen. Wala na hiya sa atin. Amen? Amen. Magiging madaldal ka na. Amen? Sabi mo, magiging madaldal ka na ngayon. And may practice, saan na tayo pupunta? Sasabihin nyo, how are you today? How are you today? At kahit sino batiin nyo yan, kasi pag sa Diablo, who are you? Di ba? Pag tayo nagkakasot ang demon yun, who are you? Di ba? Pag tao, how are you? Amen? And they will feel na sila'y mahalaga. Kaya minsan sa SM City, pag kami pupunta roon, minsan meron niya akong nagtitinda ng bibingka. Sabi ko, how are you today? Biglang umiyak. Lumuhod. Ba? Pwede ka naman tinda ako. Wala ka sa Charles Pili no? Dahil lumuluhod. Tapos maya pala, nahiya pala. Bakit yung umiyak ako? Sinabi ko lang, how are you? Kasi sinabi mo, how are you eh. Yung pala, nagkagalit pala mag-asawa. No morning. Kaya sabi ko, I will pray for you. Praise God, pinatanggap ko kay Jesus Christ. And praise the Lord, tumanggap siya sa Panginoon. Then I pray sa kanyang asawa. Amen. Kaya sabi ko, membro ko na kayo ngayon. Amen. Ang church sa atin, dyan sa harap ng SM. And when you claim them na sila yung membro natin, magugustuhan naman nila eh. At pag sinabi mong born again ka na ngayon, ganun ba? Born again na ako ngayon? Pwede palang born again, katoliko, tsaka born again. Pwede pa samahin. Amen. Kasi nga minsan, nalagay sa isip nila, tayo lang ang born again. Ang katoliko, hindi maboborn again. Parang sinarili natin yung word of born again. Amen? Amen. Ngayon, pag nalaman nila, born again, ma-identify na sila, pwede pa sila mag-born again. At matutuwa sila, praise God, na born again na sila. Amen? At pabasa natin ang Book of John, magsisimula ulit sa 1. Say amen. Amen. Kaya boldness to share the word of God. Kaya lahat ng ating mga makikita ngayon, madidikit sa atin, share natin ang word of God. Amen. Amen. Kaya conscious ka lagi, Holy Spirit, fill me now. At alam niyo, there is a revival. There is a great harvest of soul today. Yung mga matitigas ang puso ngayon, kabado na ngayon yan. Amen? Amen. Kaya sineshake ng Lord ang buong mundo ngayon. Para sa atin yan, para lahat ng mga taong ayaw tumingala sa Lord, kabahan sila, matatakot. Kaya huwag tayong sasama sa natatakot. Sila lang dapat matakot and we will offer solution. Our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Say amen. Amen. Then, secondly, because of that result, 33, and with great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord, and great grace was upon them. Kaya yung great power, yung power with its dunamis, naging mega power. Talagang nilakas pa ang kapangyarihan. Say amen? Amen. Kaya ano naging resulta nun? Di ba kanina naglehan sila? Say amen. Amen. Naglehan sila. Ngayon sa Acts chapter 5, 14 to 15. Empowerment muna tayo, tapos mamaya deliverance. Amen? Amen. Amen. Pagkat para alam natin yung power natin. Ano? Kasi nagtanong din ako kay Lord bakit ba power, Lord? Hindi ba pera binigay mo? Diba? Amen. Iba kasi sabi, hindi kailangan magkapera para makapag-evangelize. Hindi yun ang pinangako ni Lord Ang ginawa ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan para makapag-evangelize. Amen? Because yung power
has the ability to get wealth. Amen. 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 Hindi ka magpapayaman para makapag-share, no? Bibigyan ka muna ng kapangyarihan para ikaw ay makapag-witness. Say amen? Amen. Kaya sabi ni iba, minsan nadidistort yung priority. Hindi, kailangan magpakayaman muna tayo. Di ba? Kaya minsan lahat ng pastor ay involved sa networking. Pero praise God dito, hindi. No? Dahil ang mga pastor dito, yung malalaki sweldo. Amen? Mga engineer. Pero no, sa Pilipinas, lahat. Kaya nalimutan na, iba na pinagmamalaki ay si Jesus manggagamot, iba na ang nang-aagamot sa kanila, iba na ang nagpapagaling. Ito, inumin mo, gagaling ka. Ito, kainan mo, gagaling ka. Nawala na ngayon yung power ni Lord Jesus Christ. Na ang priority, na pagmamalaki lahat ng mga company, pero yung company ni Jesus Christ, nawawala. Amen? Pero praise God, tayo, hindi natin ginagawa yun para, kasi the more na pinagmamalaki mo si Jesus, the more He will show up. Pare, kami magkasama. Ano pangalan niya? Manding. Ay, lagi niya akong pinagmamalaki. Hindi, alam mo, kasama ko si Pastor Ren. Wala si Jesus. Si Jesus, gagaling ka. Si Jesus, kahit hindi nakita, ba? Sige, sabihin mo. Kaya mo yan. Pero pag sinabi mo, alam mo, baka hindi ka tumaling. Si Lord hindi makakilos. Why? Sapagkat imbis mo i-prepare yung tao, nawawala yung pain sa kanya. Amen? Kaya sa Bible, sa Mark 6:6, hindi 6:66, Mark 6:6. Nagtaka si Jesus, why the people are not receiving many miracles sa bahay. Sa bayan niya. Di ba tayo, excited tayo? Naku, galing dito sa Dubai. Pero pa mo bless. Pagdating sa bahay nyo, walang bumibili. Anak lang ng bandera yan eh. Okay lang malaya. Si Jesus Christ gano'n, walang gano'n nagawang himala sa bayan nila because of unbelief. Amen? Pero nagpunta siya sa Genesaret, sa last verse ng Mark 6. Amen? Yung mga tao, pagdating ni Jesus sa bangka, paglabas sa bangka, sumigaw ang tao, mga kababayan ko! Amen. Amen. At sinabi nila, si Jesus dumarating. Lahat ng may sakit, nilagay sa kalsada. At lahat ng umipo kay Jesus gumaling. Why? Sapagkat ang puso nila prepared. Nagagaling na. Amen? Say amen. Amen. Pag nag-i-invite kayo, attend ka na sa church namin. Sa impintuan ka pa lang, gagaling ka na. Amen. Amen? At lalo na, pag narinig mo yung pastor namin. Amen? Amen. Why? Sa mga ganung bagay, napapalakas natin yung faith nila. Nagkakaroon sila ng expectation na may mangyayari sa kanilang buhay. Amen? Amen. Say hallelujah. Hallelujah. We prepare the heart. Ang dami nitong teaching sa ito eh. We can create an atmosphere for miracle. Okay? 1, 2, 3, 4. 1. Kailangan makapag-create kasi tayo ng miraculous atmosphere. Amen? Kuwari si Pastor Rico, nung in-invite kayo lahat, ba't yun, marami yata yung matin, dapat 20 lang ito eh. Dapat, sabi kasi, kuwari darating si Pastor, mati-deliver kayo doon. Di ba? Kung may promotion, ma-excite tayo. Ganoon din kay Jesus Christ. Pag pinopromote natin si Jesus Christ, Brad, pagpunta mo pa lang doon, sa pintuan ka pa lang susuka ka na, amen? Sa pintuan ka pa lang mabibless ka na, may slain ka na. Anong expectation nila? Ganun naman doon sa church na yun. Ang lakas ng power ni Lord. Kaya pupunta sila, and they will expect something. Kaya yung faith nila tumataas, pataas ang pataas. Kaya kapag nagdeklara ang pastor, praise God, you create an atmosphere for miracle, then the power of God will be manifested. Amen. Amen. Di ba sa Acts, nung si Paul nagpipris pa lang, nakita niya mayroong faith na kagad, pinag-pray na kagad, pinagaling na kagad ng Holy Spirit. Kaya we can create atmosphere of miracle to experience the mighty power of God. Una, paano makapag-create? Kaya ito'y pantatlong taong teachings na, amen? Kaya na meron kami appointment pa ng alas 10. Kaya bibilisan lang natin, bahala na kayo mag-research, amen? Okay. Una, paano kapag-create ng atmosphere of prayer, ng miracle, praise and worship? Diba? Psalm 22 verse 6 ba yun? Na God inhabits the praise of His people. Kaya tingnan niyo si Pastor Benny Hinn, diba?
ang daming Christian doon sa crusade niya, kakanta ng kakanta, he create an atmosphere where he make that worship a throne. Then mamaya magdideklara siya, be here in the name of Jesus, mamaya akit na yung mga pinagaling. Di ba? Nagpapatotoo na, hindi na siya nagpe-pray. Gumagaling na kagad. Because they can create an atmosphere when the presence of God, there is freedom. Amen? Where the Spirit of God, there is freedom. Pangalawa, ay walang iba kundi, ano pa? Worship. Pangalawa, ay walang iba kundi yung tinatawag na believing. Kailangan prepared ang puso ng tao na may pananampalataya. Kaya sabi dun sa Bible, sa Mark 6, sa bandang huli, ay sinigaw nila, darating si Jesus, gagaling sila. And they believe. Kaya sabi kay Martha and Maria, if you believe, sabi ni Jesus, did I say unto you, if you believe, you will see the glory of God. Amen. Eh, hindi, patay na ako eh. Sabi ni Jesus, if you believe, you will see the glory of God. Nasaan ba siya? Eh, patay na. Sabi ni Jesus Christ, did you know that I am the resurrection and the life? You that believe in me, those who die will live, and those who live will never die. Kaya tayo mga buhay, hindi na mamamatay. Amen? Amen. Saan mo, hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mamamatay. Jesus name, amen? Kahit merong utang sa bangko, hindi na mamamatay. Amen? Makapayaran ni Lord lahat yan. Amen? You know why? Kasi ra-rapture na lang tayo. Amen. And praise God, Jesus Christ, yung faith in-establish. And secondly, thirdly is thanksgiving. Nagpapasalamat. Pag ikaw nagpapasalamat sa Panginoon, God can create a miracle. Kaya sa John 11, maging sa John chapter 2, yung sa tinapay, tsaka nung nagpasalamat sa akin Lord, nagmultiply yung tinapay, at si Lazaro ay sinalita. Bago sumalita si Jesus Christ, sinabi niya, nagpasalamat muna siya sa Diyos, then he start Lazarus comfort. Amen? Because there is a presence of God there, there is a faith, there is a thanksgiving, then the manifestation of miracles. Say amen. Kaya meron tinatawag na we create an atmosphere for miracle. Say amen. Kasi iba naman, kasama na pati giving, pagbibigay. Kaya tingnan niyo si King Solomon, nung gabi, di ba, naghandog siya ng 1,000 baka. Dami nun. Amen? Eh, lahat nag-iyak ng mga baka. Ang lalaki nun, pinagpapatay lahat. Alam niyo ba, si Lord na-impress. Hindi na nagpaumaga si Lord. Pati sa panaginip, kinausap na si Solomon. Solomon, ano ba talaga gusto mo? Ano ba gusto mo? Bibigay ko sa iyo. Amen? Amen? Kasi kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, you create an atmosphere, a season of harvest. Kaya praise God, binigay niya. Kahit hindi mo hiningi, bibigay ko sa iyo. Di ba? Kaya pag tayo nagbibigay, we create that atmosphere. Pati sa Genesis 26, si Isaac, may tagtuyot, nagtanim siya ng punla 100 times, at the same year, humani siya. Amen. Na-change yung season. Kaya, sabi na, merong tagtuyot sa Dubai. Kaya na mag-iipon tayo ngayon. Huwag tayo magbibigay ng tithes ngayon. At medyo matipid sa offering. Hindi ganon. The more na may crisis, the more we sow a seed to change atmosphere in the land. Amen. Say amen? Amen. At lalo tayo magbibigay. Kasi nga minsan yan ang hinihinga ng Diyos, yung wala na. Para mag-change ang buhay nila, para dumami. Para magkaroon ng change ng harvest. Amen. Say amen? Amen. Say mo hallelujah. Hallelujah. At and there will be a change now. There is a happening, there's a change of at atmosphere in Dubai na ang kasaganaan ay dumarating sa Dubai ngayon. Amen? Amen. And we cast out the demon spirit in Dubai at biglang nagkaroon ng Saudinization. Tumakbo sa Saudi. Pero nagpadala rin tayo ng arrows doon. Pagkat marami rin pala hindi sumusweldo ron. But praise God, basta tayo, kumbaga sa remote control ng TV, ang control ng earth ay nasa Christians. Hindi nasa politicians, hindi na cliche,
Hindi na sa boss mo, kundi nasa iyo. Amen. Amen? Amen. Sapagkat kung ano yung pagpipray mo, kung ano sa